sa lakas ang pag-uusapan, halos CBR level ang power ni Vogue. Pakinggan nyo to guys, baka magulat kayo. Pag-usapan natin tong si Vogue RR660S and its competitors. Yung mga kategory niya. Let's go. Kung gusto mo ng 600cc class sport bike na humahataw na parang 100 HP Street Fighter, pero hindi mo gustong gumastos ng pang CBR, eto na ang Vogue RR660, guys. Very promising. Hindi pa natin na-try. We'll see. Abangan nyo ang review natin pag na-try natin yan. Quick facts lang, 99 horsepower nito. 663cc na may weight na 215 kilograms. Wet weight. So, ibig sabihin may karga na, may gasolina na. Inline 4, so maganda tunog, narinig ko na. It's a mature, so expect a mature mid-range na gustong-gusto niyang nire-rev lagi. Alam mo yun, yung ganun kasi, ang sarap pakinggan yung i-validate natin yan, sabay-sabay guys. Once we have it. Fuel tank again is 15.5 liters. Sabi nila planted ang pakiramdam. Suspension, chassis, at yung timbang nagdadala ng premium na sport feel daw. Stable yung bike. Although mabigat siya. Pag-usapan natin mga kalaban niya sa class na 650 Sport. Kawasaki Ninja 650. Guys, kung may mali man dito, pasensya na ha. Ginugol lang natin. And ito yung mga lumabas. So, 650 ng Ninja or Ninja 650, which is a 649cc parallel twin. Take note, 660S or R660S is an inline 4 engine. Now, going back kay Ninja 650, 649cc parallel twin na may 68 horsepower. Uy, medyo malaki difference ha. Yun nga lang, eto magaan. Around 172 kilograms lang. So, para sa atin, sobrang gaan na yan. And around 452K sa Pilipinas. Presyo, tignan natin. Hindi pa natin alam presyo ni Vogue. Ito namang Ninja 650, perfect sa mga riders na gusto ng light handling. Tapos, pwedeng isingit-singit. Di siya mabigat eh. Pangalawa, sa competitor niya or comparison niya is Honda CBR 650R. Another really nice bike to. Okay, 649cc inline 4 naman din to. 94 horsepower. So sa claim ni Vogue 99, ito 94. Now pagdating sa weight 209 hanggang 211 kilograms. Hindi ko lang malaman kung wet ba ito o dry. Malamang wet na rin ito. Kung gusto mo ng refined na inline 4 feel, alam na natin, CBR 650R. Ayos na ayos yan. Pangatlo, Yamaha YZF R7 or R7. Ito naman 689cc twin. 73 horsepower. Sporty, mas agile siya. Pang rider na gusto ng sharp handling. Actually, hindi ko pa siya natatry, no? Pero maganda review nito eh. Subok na to. Pero 598. So, if you're considering the prices, you might want to write down and probably re-google magkano itong mga to. Pang-apat, CF Moto 650NK 649cc twin. Horsepower 60 to 61 horsepower. May ganon. So 206 kilograms. So hindi siya nagkakalayo pagdating sa ano. Pero ito mura lang. Mura lang, 295k. Sulit na sulit pero hindi kasing lakas ng iba. Yun lang. I mean, syempre 61 eh. And NK pa to. I mean, CF Moto pa to. So, mahirap siyang ikumpara. I mean, we're just basically looking at the 600-ish comparison nilang. Sa limang ito, siya yung obviously mahuhuli. So, yan. Basically, yung mga apat na nandyan sa category niya. Hindi, meron pa actually, pero hindi ko na sinama yung isa pa. Ano ibig sabihin ng mga numbers na to? In simple words, yung lakas, kung sa lakas ang pag-uusapan, halos CBR level ang power ni Vogue. Si Vogue again is 99. Si CBR, it's 94. Pero mas mabigat lang. Based sa mga nakita natin, sa rekta, goods na goods. Pero sa traffic, syempre, lamang yung mga maliliit. Ninja and R7. Lamang yan. Okay? And syempre, a little bit of so kung gusto mo ng strong na top end and planted na pakiramdam, at least sa mga videos na nakita ko, go for RR660S. Malalaman natin kung totoo yan pagka tinry natin. So, si Vogue, baka naman ready na yung ating test unit. Okay? Siguro, isang tanong na lang dito, who should buy this? Like ako kasi, pinag-iisipan ko talaga to kung kukuha tayo nito. Kunin mo to kung gusto mo ng near liter bike feel. Kumbaga, kung gusto mo ng ganon, yung punch ng ganon, yung dinig mo yung broom, pwede to.
Kung gusto mo ng top-end performance at premium feel. Alam nyo guys, so kung ikumpara to sa isang kilala natin na, in fact pati design sa isang liter bike na nag-umpisa sa letter B. Hindi ko natutuloy, hanggang doon lang. Kung gusto mo ng ganong pormahan, eto malapit to. Okay? Pag na-try natin yung motor na to, I'll share my honest thoughts about it. So, yan muna sa ngayon guys. Abangan natin. Si Vogue ilo-launch na yan. Hopefully pagka nagbukas yung bago nila sa Asiana. So Vogue, baka naman may habol yan bago magtapos ang taon. Anyway, that's it for this video. Thank you for watching. If you're not yet subscribed, please do subscribe. Tanong lang if you have, comment section. Thank you again for watching.